Sa bawat sulok ng museo, may kwentong ating pinagmulan. Sa bawat artipakto, may bakas ng paniniwala ng ating mga ninuno. Ngayon, ating tuklasin ang kahalagahan ng artipakto sa kasaysayan at kung ano ang sinisimbolo ng mga ito. Tara na sa National Museum of Anthropology. Isa sa pinakatampok na artipakto dito sa museo ay ang Monongol jar. Ito ay isang uri ng pangalawang paglilibing sa banga mula pa sa panahong huling Neolitiko. Tinatayang mula sa 890 hanggang 710 BC. Natuklasan ito sa Monongol Caves sa Tabon Caves, Palawan. Ang banga ay kilala sa napakagandang disenyo nito. Makikita rito ang dalawang figurang tao na sumasagisag sa kaluluwang naglalakbay patungo sa kabilang buhay. Ang husay ng pagkakagawa ng Monongol jar ay nagpapakita ng talino at malalim na paniniwalang espiritual ng ating mga ninuno. Hindi nakapagtataka na ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamahuhusay na likhang sining bago dumating ang mga dayuhan at itinuturing na isang natural culture treasure. Isa pa sa mga tanyag na artipakto sa museyong ito ay ang bale. Ang bale ay isang tradisyonal na bahay ng grupong Ayangan sa Mayayong Ifugao na itinayo sa bakuran ng museo noong 1998. Gawa ito sa kahoy at kawayan, nakataas mula sa lupa at may isang silid na ginagamit ng pamilya sa pamumuhay, sa pagtulog, pagluluto at pagkain. Ang ilalim ng bahay ay para sa mga gawain at ritual ng komunidad, habang ang mas maliit na balay ay nagsisilbing kamalig at lugar ng seremonyang panrelihiyon. Ipinapakita ng balay ang husay ng ating mga ninuno at ang kanilang simple at payak na pamumuhay noon. Alam niyo ba na bago pa man dumating ang mga banyaga sa ating mga pulo, may sarili na tayong mayaman at makahulugang kasaysayan ng alahas at palamuti na sumasalamin sa ating pagkakakilanlan? Ating silipin ang mga sinaunang hikaw, porselas, kwintas at iba pang mga palamuti na ginagamit noon ng mga katutubo. Ang iba't ibang palamuti ng ating mga ninuno ay hindi lamang para sa kagandahan. Ito ay nagsisilbing marker ng pagkakakilanlan, espiritual na paniniwala at katayuan sa komunidad. Halimbawa na lamang ang ilang grupo sa Hilagang Luzon. May mga hikaw at palamuti na eksklusibo lamang sa mga bayani o pinuno ng tribo. Kaya ito ay isang formal na simbolo ng lakas at karangalan. Pamarang. Ang ivory earplug ay isa sa mga lubos na hinahangaan na personal na palaning pahiyas ng mga Bagobo sa Mindanao sa katimugang Pilipinas. Belt brass. Ang mga artikulong tanso ng mga tibuli gaya ng sinturong ito ay ginawa mula sa pagtunaw at pagpapanday ng mga siranggong at iba pang piraso ng metal. Patena, breastplate. Isang kakaibang piraso na palaning na ginagamit ng mga babae. Kunseras, charm bracelet. Parehong lalaki at babae ang nagsusuot ng mga agimat, kwintas, pulseras, galanggal at leeglet dahil sa kanilang halagang panggamay o panggamot at pagpigil sa masasamang espiritu. Sa mga museo tulad ng National Museum of Anthropology at iba pang koleksyon sa bansa, makikita natin ang mga artipaktong ito bilang mga mahahalagang primaryong batis na nagbibigay buhay sa kwento ng ating mga ninuno. Dito ipinapakita hindi lang kung ano ang anyo nila, kundi ano ang ibig sabihin nito sa atin bilang mga Pinoy at bilang bahagi ng isang masalimuot na kasaysayan ng rehiyon. Kaya mahalaga na tuklasin ang mga nakatagong misteryo ng ating kasaysayan at unawain ang mga kwentong pag-ibig, lakas, paniniwala at yaman ng ating kulturang Pilipino.